Alam mo, Sir. doon ako natuwa nung nakita ko yung mga agricultural cooperatives ngayon. Very, very excited at gusto nila talagang pagandahin ang ating mga organisasyon at sila ay napakaraming suhestyon. Sa madali, kung di ako nagkakamali, mga 20 suhestyon yon. At hindi na rin ako makapaganood. Laging ipinapasa sa CDA, we are expecting CDA to do this and that. Sabi ko, teka muna, siguro mas maganda kung tayong lahat yan, gawin natin isang resolusyon at ipresenta natin sa ating mahal na Pangulo because it takes only one voice at the right pitch to start an avalanche. Para yan ay magkameron ng katotohanan, gawin natin yan. Ngayon, ginagawa natin. Pakinggan naman natin ang Region 8 Director Venus sa kanilang international engagement. Yeah, okay. Thank you. At sa una, magpapasalamat din ako for Region 8, sa ating ASEC Boy, kay DRA, sa lahat ng board, for the support and the confidence sa Region 8 na naipadala tayo doon sa Japan. That was last year, November. So, yun po ay isang reporting ng mga agricultural cooperatives at saka represented ng university at observed by national agencies. Ang participation po natin doon ay observer lang. Yeah. But we fight for our ano ba talaga ang Hindi lang ating tayong umuupo doon, kundi lumalaban tayo doon. Hanggang ngayon, nag-update sila. Ha? The objective is to promote the food value chain sa youth. So, kaya ang universities, ang partner nila kasi nakita nila that will start from the school, yung pag-promote, sa mga So, ibig sabihin ng tema doon, nandoon ang youth sa mga estudyante. Agrikultura, kabataan, at kooperatiba. Yes. Ang nakakatuwa, sabi ko, paano ba kami makaparticipate dito sa program na ito? So, ang sagot sa akin ng organizer ay, ma'am, hindi po kayo baka direkta. You have to collaborate with the university. Nagkataon, ang university nandoon ay ang Visayas State University. Within the region, na nandoon din sa ating, sa ating region at probinsya. So, yun, ang outcome of that is kasi ayaw kong pagkatapos ito, wala lang. So, tama naman. Nagkaroon kami ng collaboration, MOA signing. Okay. Kasama ng Action CCDA agad. sa nila, yung mga CapDev on food value chain para sa youth. So, food value chain, For youth. Nasimulan na po, na-implement na natin ang MOA. That was signed natin April 2025. Then, just lately, ay nagkaroon na ng first na implementation, nagkaroon ng international seminar sa food value chain. So, naka-attend ang ating focal sa agriculture doon sa ating CDA Regional Office, si Grace. Naka-attend din yung ating senior CDA sa Sipidas kasi team sila, si Rowan. At yung ating a few from the agriculture co-op na youth. So, although that is virtual, pero malaking bagay, na nakasali na tayo doon. At saka marami pa yung naka-line up na Ang leading organizer yata ay Japan. Yes, oo. So, ang ating connect ay si VSU. So, kung ano ang kanilang mga programs sa implementation, kasama na tayo po. Okay. May balita rin tayo dito sa Region 3. Nasasabihin ni Director Mayat, maganda ang partnership na nagaganap dyan. Take it away. Opo, yan. Bago ako dumako doon sa mismong partnership, sir, I just would like to share din po
Sa Region 3 kasi, may mga federation po tayo. Kasi nabanggit kanina, kinulang ako dun no? May mga federation tayo dito sa Region 3 na talagang nagko-consolidate ng product at tumutulong dito sa tinatawag nating value chain ng mga member cooperative. So, sabi ko nga, meron tayong Federation of Dairy Co-op, meron din tayong Federation ng Onion Growers. Itong onion growers natin, yung Kasamni, no? Na meron silang cold storage. May cold storage facility sila na kung saan yung mga harvest na onion ng kanilang mga farmers, doon nilalagak. Yes, sir. Di ba tayo? Inilalagak po doon sa storage facility. Yes po. At tinutulungan nila talaga yung mga member primary cooperatives nila na makahintay ng magandang presyo bago ilabas sa storage ang kanilang mga produkto. Kaya nakakatulong po sila para ano sila ng mas mataas na presyo. Kasi 'di ba alam naman natin pag sabay-sabay nag-harvest. So lalagay nila yan sa storage, pag mataas ng presyo, nilalabas ng mga farmers. So, ang laking tulong ng facility na yan sa ating mga cooperative. Hindi sila nadidiktahan na ngayon ng ibang hindi mga po, market hindi forces, pwedeng kasi farmers na ngayon, hindi sila natatakot ngayon na maghintay ng presyo kasi meron silang lugar na napapaglagakan ng kanilang mga produkto. So, good news. Good news po yan. Very good. By the way, Director Mayet, ang mga pag sinabi po nating federation para sa mga ngayon lang nakapanood sa ating FB ay ito po ay samahan ng mga kooperatiba, no? Nagsama-sama sila para sa espesipikong gawain kagaya ng storage sa sibuyas, no? At iba pang mga negosyo. Kinuwento mo na rin yung ating sinagawa. Oo, yung nagkaroon kami dito sa Clark, kung saan yung federation natin ng Federation of Philippine Sustainable Development Cooperative. Located po yan dito sa Manila, pero nagtayo po sila sa Clark ng trading hub. Dito sa Region 3, na kung saan ang objective po ay tulungan ang mga farmers nating mag-market ng iba-iba nilang produkto. So, trading hub siya, magdi-display or magdadala doon ng produktong pang-agrikultura ang ating Part mga... dun sa activity na yon si Asek Lasaga. Yes, gusto ko na nga kumanta eh. Kung ito ay isang panaginip, ayoko nang magising. nandun sila. Pagkat yan ay aking panaginip, gusto ko lahat ng regions merong bagsakan center. Nung nag-launching po, nandun si Asek Asek Lasaga. Pero ikwento mo, yung bagong impormasyon patungkol sa international stakeholder engagement mo. Yes, opo. Ito po, dalawa yon. Yung isa natin, yung latest po namin na pagbisita kasama ang ibang regional director sa Indonesia, na kung saan, under naman po siya ng finance cluster. Pero ano ang maganda doon? Aside doon sa pagpo-provide ng, kasi gusto kong i-share yung learnings, no? Aside sa pag-provide ng tinatawag nating loans or financial assistance sa mga members, nadidevelop din po yung kanilang mga livelihood, yung individual, may assistance na ginagawa yung co-op. Yung co-op mismo nagpo-provide ng expert, nagpo-provide ng coaching, mentoring, doon sa member ng co-op na pinahiram ng cooperative. That's why, ang sinasabi nila, yun ang nakakatulong para yung member ay makabayad ng kanyang loan kasi tinutulungan siya mapaunlad yung negosyo niya na yun yung ipinanghiram niya ng puhunan So tinulungan siya, umunlad yung negosyo niya, nakabayad siya. Parang value rin ng utang na loob ng Pilipino. Yes, parang Pilipinas. Kaya ko po ito binabanggit, may kahalintulad to sa Pilipinas. Nung magpunta po kami doon, itong co-op na tinutukoy natin, ang delinquency rate daw niya, wala silang kolektor po ay 3 to 4%. Wow. So meron pa rin. Pero meron pero napakababa. Pero sir, pagmamalaki ko sa iyo, sa Nueva Ecija, ang Bagong Bayan Multipurpose Cooperative, average delinquency rate for 5 years, 0.48%. Walang sinabi. Walang sinabi sila. Almost talo sila. Almost 99.5% ang Pilipino ang bayad. una sa lahat. At farmers cooperative yon, wala po silang kolektor. Kahit isa, wala silang binabayaran na kolektor. Nakapila after harvest, puprovide nila yan pag planting season, start ng planting, puprovide nila lahat ng kailangan ng farmers.
after harvest, punong-puno, sir, ang harap ng co-op, nakapila ang magbabayad. Magbabayad. May mga best practice tayo dito. At Pero may pinagmamalaki kailangan ka namin pang yan. ibalita Meron bukod sa pang best isa. practice na O, yan. yan. Meron pang isa, no? Mm. Ito yung latest Yan. na sinasabi natin with our engagement with the Korean Overseas International Cooperation Agency. Nagsimula na po kami, may mga initial talk na kami, and then coming soon, magkakaroon tayo ng MOA signing. Meron kaming in-identify, kasama sila, in-identify yung barangay na parang 2 barangay sa Tarlac, 2 barangay sa Zambales, Kasama yung Koreano dyan? Yes, sir. Tig-tatlong cooperative, 6 na grupo lang to. May indigenous people, Oh, maganda. may isang registered co-op na, yung 5 grupo, association pa. So, tutulungan natin siya na ma-convert into cooperative. The objective of the project is to develop them as, anong tawag dito, yung Full mga, grown. anong tawag, hindi, Production may term, groups? sir, eh. No, hindi po. Yung term nila ay commercial farmer. They want to Okay. develop through the cooperative mode. Cooperative farming. Cooperative farming, Oh, ganda cooperative, naman. yes. Napakaganda. Ganda. Maganda, sir. Medyo malaki ang budget niya, but syempre, hindi lang yan pang CDA. Pang COICA yan, at the same time may DA at saka CDA. Pero Kasi sana maging modelo yan ng iba't ibang Yes, kooperatiba sir. para sa pagkalat ng cooperative farming Actually, sa buong pilot bansa. pilot lang natin. And kami mismo, nagsimula na po tayo sa Region 3 na isulat yung ating project. Oh, dokumento natin din. Documented. Yung documentation. Sir, tinawag po namin tong OCOP. OCOP. OCOP ng co-op. Paano yun? One cooperative product ito. Parang sinasabi, di ba may OTOP? Ito, one OCOP kasi Alam mo bang one iniilocano, cooperative papaliwanag ko product. mamaya. Bago Okay, tayo ganun? magtapos. Sige. Pero kasi ganito po yun. Ang gusto na, sabi kasi ng mga Koreano, nung COICA, we want to develop them as commercial farmer. Iniisip namin sa region, kung ganyan ang objective, hindi pwedeng magbenta ng maliliit. Ibig sabihin, bulk yan. And then the Koreans will help them found market. Eh, hindi pwedeng maliit na volume. So dapat, kung ina-identify na yung 4 na barangay, 3 co-op, 6 na grupo yan, dapat isang product, isang organization. Pero dapat hindi rin nila mapabayaan yung kanilang pagkain sa sarili. Yes, sir. Siyempre, iba yun, no? So with that, we found out the budget will be $6 million for 4 years. Ipapaliwanag ko kung ano yung Ilocano term sa OCOP. Opo. Nililimliman ng manok yung kanyang itlog Para mapisa. para mapisa at magkaroon ng bagong manok. Manok. So ganyan po ang ginagawa ninyo dahil sa proyektong yan. Yes So po. napakaikli po ng panahon, napakaikli Sir, ng oras. Sige, kaya, papagbibigyan pa kita ng isa pang sir, pagkakataon. kasi nakuha ko lang yung word mo na OCOP. Oo. Kaya pala ang English translation nila nung nagkukwentuhan kami, incubation. Incubation. O, tingnan mo, OCOP tama pala ang yun, aking oo. Ilocano. Mga kababayan, napakaganda po ng ating usapan. Halos ayaw na nating tumigil, pero kulang ang panahon. Okay. Dahil dyan, ating pong kunan ng maikling pananalita, ang ating pong mga ini-interview. Unahin naman natin ang Diyosa ng Region 8, Director Hornales. Okay, maraming salamat at saka maraming lalo na sa ating mga nanonood ngayon. Maraming salamat po. Baka nabitin po kayo kasi ako marami pa rin akong dapat i-share, ikwento, no? Para naman ma-inspire at malaman natin kung anong ginagawa ng ating mga agriculture co-op. So, sana pagbigyan pa tayo ng ibang pagkakataon dito at saka makapag-share na din kung ano na ang mga updates at developments, saan na tayo by that time. Talaga bang naging malawak ba ang ating narating? At sa ngayon, ito lang po muna. Again, maraming salamat po sa ngalan ng ating regional office ng Region 8 at saka CDA Head Office. Ang aking last word na sasabihin sa atin sa nanonood, sa mga hindi pa nasa kooperatiba,
Tara na, mag-kooperatiba Yan, tayo. mabuhay ka. Mabuhay Director tayo Venus. lahat. Director Mayet. Yes. Coming po sa Region 3 at alam naman natin, ito pong batian namin, magandang buhay at sinasagot kami ng buhay na buhay. Patunay po na ang kilusang kooperatiba ng Region 3 ay talagang buhay na buhay. At bakit ko po kayo kinukwentuhan ng ganito, no? Yung mga sinabi ko kanina, kwento po yun. Gusto po namin ipahatid sa inyo yung mga best practices, anong mga oportunidad na meron dapat sa isang kooperatiba na alam naman natin, andyan lang po yung mga kooperatiba sa tabi-tabi. Sana po lahat ng makakapanood nito ay may encourage, mag-join na rin po ng iba't ibang kooperatiba sa inyong lugar. Kasi sabi nga ng marami, wala namang ibang daan para tayo umunlad, sa kooperatiba lang po. Yun lang Maraming salamat, po, Director magandang- Mayet. At of course, ang ating pong doktor ng kooperatiba, Asik Boy Lasaga. In behalf of the 13 million members of the cooperatives, ang tangi ko lang po masasabi sa inyo, life is so short, don't make it shorter. Magsinop at umasenso sa co-op. Maraming salamat po, Asik Boy Lasaga. Maraming salamat sa ating magagandang dilag sa ating pong episode ngayon. Ito po ang Fieldman ng Cooperative Development Authority, ang inyong host, Ray Elebaso.